Magandang araw sa inyong lahat mga bro. So ngayon araw, meron lang tayong sasagutin na isang subscribers natin. Nagtanong kasi siya patungkol dito sa rectifier ng CB125. Yan, sa pagkakaalam ko kasi mga bro, mayroon na ako mga tutorial nito. Pero nung dinouble check ko, wala pala akong tutorial ng rectifier ng tutorial. Ibig sabihin mga bro, function or diagram ng regulator rectifier ng CB125. Kaya ngayon araw mga bro ay sasagutin natin yung tanong or ituturo ko sa inyo mga bro ang function, ang wiring color coding ng regulator rectifier ng CB125. Okay? So ayun mga bro, bago natin umpisahan yung ating video, yung mga bago pa lang po dito sa ating channel, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe and hit the notification bell para po palagi kayong updated tuwing mag-upload po tayo ng mga panibagong tutorials. Bago natin umpisa mga bro, ito pala yung sabi na bro, nag-chat kasi sa akin, ang sabi niya, hello bro, ano ang posisyon ng rectifier ng CB125? Yan ang sabi niya. Hindi ko po kasi alam ang function niya. Nalito lang ako mga bro, ang sabi ko, anong posisyon? CB125 rectifier, kaya ang sabi ko, nasa ilalim ng tangke, ano? Yung pala, regulator niya kung saan banda ang ground supply output charging. Ibig sabihin pala ni bro, is yung function ng bawat wire, no? So, ayan mga bro, madali lang din naman ito. Ang posisyon mga bro ng rectifier ng CB125 ay nasa ilalim ng tangke. Tapos, dito nyo makikita yan mga bro, kung gusto nyo tanggalin, ipe-press nyo lang to para, ay, may ano may tawag dyan. Tipong makagat bubuyog So, ipe-press nyo lang to para matanggal nyo yung rectifier. So, para mas makita natin mga bro, tatanggalin lang natin. Ganun lang diba? So napakadali lang. So dito mga bro, kung mapapansin nyo, hindi ko nakakalasin yung rectifier. Kung mapapansin nyo, ayan, meron lang siyang 5 socket, okay? Meron siyang 5 wires or 5 pin. So dito naman, makikita nyo naman, meron din dito 5 pin or 5 color code or 5 wire. Okay? 5 wire yan mga bro. So meron tayong dilaw. Ayan malabo lang camera natin. Meron tayong dilaw, 2, tapos dito sa taas, meron tayong green at 2 pula. Yung kaibahan nito mga bro, yung isa solid black ay solid red, tapos yung isa red na may stripe na kulay black. So para dun sa nagtanong kay bro, ayan, so shoutout bro So salamat sa tanong mo dahil magkakaroon tayo ng content kung paano ang connection or ang diagram ng regulator rectifier ng CB125. Umpisahan natin mga bro. Napakadali lang nito sundan mo lang kasi hindi na tayo mag-drawing. Dito meron kayo sa gilid, meron kayo makikitang kulay pula. Okay, kulay pula na walang strap at 2 magkasama. Ito po is yung ating positive or yung papunta ng battery natin. Okay, yan din yung papunta ng susian natin or yung papunta sa ating ignition switch. Yan yung solid na kulay red. Okay, ito po yan sa gilid. Pag nakalagay siya dito, pag nakalagay siya dito sa rectifier, ito yung nandito sa may left side. Okay mga bro Tapos yung sa gitna, ayan yung kulay red din siya kaso may stripe na kulay itim. Ito mga bro ay accessory wire. So bago makarating ito dito mga bro, dadaan muna siya ng fuse. Okay? Dadaan muna siya ng fuse. Galing yan sa accessory wire. Ito mga bro, pag inon nyo yung motor, magkakaroon siya ng supply. Yan. Yan yung function ng 2 pula. Tapos yung kulay green mga bro, alam naman natin sa Honda, ang ginamit na color coding ng Honda mga bro ay kulay green. Yan yung negative or yung body ground na tinatawag natin. Sa lahat ng Honda mga bro, lagi nyo tatandaan, ang kulay green, malimit po gamitin yan sa body ground or sa negative. Yan. Yan ang supply ng ground. Hindi rin gagana ang rectifier mga bro kapag walang ground. Kaya minsan mag-troubleshoot kayo bet ay gumana ng rectifier, i-check nyo muna yung mga function ng bawat wire kung kumpleto ba talaga. So tapos na tayo dito mga bro. Sa green, sa red na may stripe na black at saka sa solid na red. Okay? So dito sa ilalim, pag binaliktad nyo mga bro, Ayan o, pag binaliktad nyo, meron tayong dalawang makikita. Bakit dalawang dilaw? Dalawang dilaw po yan.
Ayan o, magkabilang gilid yan. Ibig sabihin nasa ilalim siya na parte. Itong dalawang dilaw mga bro, ito po yung galing ng stator natin. So input ng rectifier, output ng stator. Yan yung galing dito sa may stator natin. Okay lang naman ito magkabaliktad mga bro. Ano? Doon sa mga nagko-convert ng charger, gusto nyong i-convert yung dilaw, dalawa, okay lang po yan magkabaliktad. Yan. Basta ang posisyon niya mga bro ay nasa ilalim siya. Yan. Ang style niya kasi nakaganito yan mga bro. Ayan o. Okay. So pag binalik natin, ayan, ganyan siya oh. Ayan. So ulitin ko, ito yung sa gilid, sa left side, papunta ng battery. Yung sa gitna, accessory wire. Yung sa right side, kulay green, yung ground. Tapos yung sa ilalim na dalawang dilaw, yan po yung galing ng stator. Dalawang dilaw. So, bro, naka full wave na ba ang CB125? Yes mga bro, naka full wave na po ang CB125. Yan, kaya kung magpapalit kayo ng full wave na rectifier, TTGR or Lihua or anumang brand dyan na ginagamit na pang full wave, pwede po kayo mag-convert ng rectifier kahit hindi na kayo mag-modify ng stator. Kasi nga, naka full wave na talaga ang stator ng CB125. So ayun mga bro, sana maliwanag sa inyo yung video natin ngayong araw. So hanggang dito lang po yung video natin. Magandang araw po sa inyong lahat at ingat po sa pagwawiring.